Ayan. So, first of all, thank you so much for having this interview. So, kamusta yung experience after watching the documentary? Tayo makulong ako. Anong name mo? Ang Vito ko. Ay, ko si Vito. Yeah. Cool. So, Vito, no, ang nagaganap dito ngayon sa Gateway Cineplex, ang pagtatangga documentary premiere na. Okay naman yung weather, very heated, very hot. As you can see, wala namang nahimatay. Back to you, Vito. Ano yung tanong? Oo. Reaction. Well, first of all, sobrang nostalgic niya. Kasi nga, sa start lang ako nandun to be with SB19. Parang dun ko lang sila na work sa humble beginnings nila. And seeing a glimpse of their current, status and mga pinagdaanan nila, hindi pa rin pala sila talaga nagbabago. Ano pa rin talaga sila, very perfectionist pa rin, pero in a good way. And what I can say is, lahat ng imperfections nila, lahat ng mga immaturity, flaws nila, yun talaga yung, yun talaga yung nagme-make up of how, or who, of kung paano natin mahal sila as 18. Parang yun yung part talaga na very much na nakakatouch natin na, they go through whatever we go through as well. Kaya mas maraming 18 ngayon ng fans. Mas maraming ngayon ng 18. Oh, so watch nyo na August 28. Para sa inyo to, liham to ng SB19 para sa 18. Thank you. Period. Demure ba? Yeah, very cute. Thank you. Hi, so first of all, what's your name and sino yung bias mo sa SB19 and kamusta yung experience mo watching? My name is Rai. Bias ko po si Justin. Tapos, it was roller coaster kung panoorin yung pagtatag documentary. Because nakita namin yung start ng journey nila sa pagtatag. It was so fun, exhilarating kasi ang ganda-ganda ng start. Tapos, nung biglang nagka-problem, nakakaiyak kasi kasama kami as fans sa journey. At patuloy na naniwala na babalik sila and they will come back stronger. Panoorin mo ba ulit ako? Of course! August 28, August 31, uulit-ulitin yan kahit hanggat kaya. Thank you po! So, yun, hello sa inyo. Kamusta yung naging experience you're watching first ever SB19 pagtatag documentary? Sobrang saya po. Nakakaiyak, sobrang, nakaka-proud. Super worth it po lahat nung Sino yung stan nyo? Bayan? Ken! Justin! Ken po. How do you find the film? Dahil siyempre, di ba, parang napaka-unique and nakita nyo like you've never seen them before. So, ano yung reaction nyo lang? Halo-halo po yung emotion po namin kasi yung bawat bawat struggle po nila sa pagtatag po is pinakita po talaga sa documentary po nila. First of all, what's your name pala? Patricia. Jane po. Angela. Where you from? Oh, Valenzuela kayo ba? Hindi po. Iba-iba po. I'm from Laguna. Caloocan po. Malabon. Iba-iba po kami ng houses. Grabe, no? Talagang Hinahit para sa... Yes po. Yes. 9 a.m. pa lang po nandito na ako. super naman sila. Yes! Sobra. Nung pagpasok po nila ng sinihan, nahulog pa po ako sa hagdan. May pilay po siya. Worth it naman daw po yung pagkahulog. Yeah. Sobrang saya. Panoorin na ninyo. The best po. Papanoorin nyo ba ulit? Yes po! Yes, kung may chance, why not? August 28. Yes po, sa plan. Hanggang 1. Sobrang saya. Oh. Nakapanood. Secret. Grabe! Yes. Worth it. Panoorin natin ang paulit-ulit na Yes. parang, huy. Ayun. Thank you very much, guys. Thank you po. Thank you. So, yun, first of all, thank you so much for having this interview. And first, what's your name and gaano katagal ka ng 18 and sino yung bias mo? Hi, my name is Jean and I've been an 18 since 2022. So, ilan taon na yun? Siguro mga 2 years. Oo, magto 2 years na. And my bias is Pablo! Ano Yeah. yung reaction mo after watching the documentary film?
Nakakaiyak. Hindi, ano siya eh, parang may kurot sa puso. Kasi, alam mo yung sobrang nakaka-relate ka na sa kanila dati, pero ngayon mas lalo ka pang nakarelate sa kanila knowing because of what they need to go through, 'di ba? Parang yung mga struggles nila and then na-overcome nila and then alam mo yun, parang ay na ano din sila, nagkakasakit din sila, 'di ba? Parang naninervyos din sila, 'di ba? Parang gano'n. So kasi iba yung nakikita ng mga 18 eh, 'di ba? Lagi natin silang nakikita na in game, na ganap, na ang galing-galing nilang mag-perform. Pero after nun or before that, 'di ba? Meron din pala silang kaba, 'di ba? So sobrang lalo akong naging nakarelate sa kanila and lalo ko silang minahal because of that. 'Di ba? Kasi parang nakita mo kung gaano sila karo. 'Di ba? Yung yes, unfiltered talaga. So lalo ko silang minahal, lalo na yung bias ko. Yung Pablo, di ba? Ay, huwag natin spoil, no? Pero meron din kasi siyang scene doon na parang naiyak din tayo lahat because nagulat. Sobra. Doon talaga ako. Oh my God. Parang yun na lang yung nasabi ko. Yung heart ko, parang alam mo yon, yung parang pinipiga when I saw that scene na ang sakit na naka-experience siya ng gano'n na nararamdaman din ng isang tulad ko. So, nakaka-relate ako dun sa kanya sa part na yon, 'di ba? So, yun, sobrang kaya mas lalo kong minahal yung SB19, mas lalo akong na-inspire sa kanila, mas lalo akong na-inspire na maging mas pagbutihin ko pa yung mga bagay na gusto kong gawin. So, Anong scene doon na parang na-enjoy mo? Without any spoiler. Yung first part mo, ano ba? gusto ko talaga yung every time na sinasabi nila na they are happy na magkakasama sila. They are happy sa mga tao na nandyan for them and they are happy because andito yung 18. So sobrang ramdam na ramdam ko yung pagmamahal nila sa 18. Big Iyo. screen, no? Na-feel talaga natin. Yes, sobra. Capture na talaga nila tayo. Oo. Kaya yung mga ordinary fans ay tayo mga fans, diba? Diba? Yes, actually, kung hindi ka fan and mapapanood mo yung documentary, yung pagtatag documentary, hindi ka lang magiging 18, but you will be inspired. 'Di ba? So, yung pagtatag documentary is not just for 18, but for those people who needs to be inspired, who wants to be inspired by other people's struggles. 'Di ba? In order for them na mas mapabuti yung sarili nila and ma-overcome yung mga bagay na na nahihirapan sila, yung mga struggles nila. I agree kasi very human lang talaga. So, pinakita na, Yes. very human like katulad din nila tayo and marami na pinagdadaanan. And this documentary, hindi na para sa mga 18, para sa lahat. Para sa lahat. Ayan. Papanoorin mo ba ulit? Ay, kahit 5 beses pa, papanoorin ko ulit. Support natin, diba? And Yes, welcome yes. everyone. Hello everyone, to all the 18 na hindi pa po nakakapanood and doon sa mga hindi 18 and you want to know more about SB19, please do watch Pagtatag documentary. Thank you, guys. So, ayan, first of all, thank you for having this interview. So, nakita ko na meron ka pang tattoo ng SB19 and I believe napanood natin dito sa documentary. Napakita. So, can you share a story about that? And alam po na paano ito? First of all, what's your name? My name is Vinny. And actually pinatato ko to noong October 26 last year. Same day ng 5th anniversary ng SB19. One Zone. Ng One Zone fan meet, yeah. So, first time ko lang nakuha yung acknowledgement from them through the Pagtatag documentary. Yeah, I didn't get any acknowledgement from the online, ni like or post or comment nila. Kasi nag-trending. Yeah, nag-trending to sa TikTok. So, pero wala kang galing sa kanila. Kaya parang, ano ba, bakit yung iba nire-replyan nyo? Bakit yung iba nag-react? Pero yung sa akin, hindi. So, pero worth it. Parang yung procrastination is worth it. Yung delay, worth it. Kanina, yun, bumuhos yung luha ko nung makita ko na Napakita, no? Ilang Ilang years pinakita. ka ng fan ng SB19? Wyatt era po. November 2022 lang ako nag-start. I mean, July 2022. Ba't ka naging fan ng SB19? Naging fan ako kasi na-aksidente ako ng July 2022. Tapos doon ako natutong manood ng TikTok kasi syempre habang nag-recovery, naglilibang ako. Then nag-scroll ako, napakinggan ko yung Wyatt. So bumilib ako kasi all English siya.
Tapos all Filipino yung sumulat. Sabi ko, magagaling itong mga to. Doon na ako nag-search about them. And I found out na sila pala yung kumanta ng Mapa, which is akala ko si Ben and Ben. So sila pala May yun. version lang sila na duet. Doon ko lang na-figure out. And then, doon na lang simula. So isa sila sa instrument na naging nag-heal sa'yo. Yeah, recovery. I actually started sa concert nila nang naka-wheelchair pa. Then, naging walker. And up until now, okay na, recovering na. Wala na akong any Nice. assistance. And then nakanood ka dito sa... Yeah. Wala akong ticket eh. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ticket. Binigyan lang ako ng isang ninang ng ticket kanina. Wow, it's very lucky. Sobra. And then yan, ano ang reaction mo after watching the documentary Pagtatag? It was great. I think yun yung hinihintay ng 18 tsaka ng mga casual fan. Kung paano na-resolutionan yung problema last year. So yun yung pinaka-highlight para sa akin. Kung paano siya nagkaroon ng resolution. Anong best scene or moments dun sa napanood? Siyempre yung tattoo ko. Ayoko naman paka-plastic. Ang tagal kong hinintay eh. Yeah. Among all of the fans, Correct. tapos yung tattoo mo, na-capture nila. Correct. Talagang very ano yun. Taga saan ka? I'm from Makati. Makati. Yes. Ayun. Ay, naku, grabe. No? Ano yung takeaway mo dun sa film? Ay, dun sa documentary? Na kahit maraming pagsubok, magiging positive ang kakalabasan dahil gagawin kang matatag lahat ng pinagdadaanan natin. Masama man yan, mabuti, pangit, maganda, lahat yun, nagtuturo ng lesson para sa atin. Ayan. Bakit nila kailangan panoorin ang Pagtatag? Kailangan niyo panoorin yung Pagtatag, both 18 and casuals, kasi gagawin kayo noon na makabayan. Ay, ang galim. Magiging proud kayo sa ginawa ng SB19 at sa mga gagawin pa ng SB19. Again, thank you and You're invite our welcome. viewers to watch this. 18 casuals, please support Pagtatag documentary in all cinemas nationwide starting on August 28 until September 1st. Thank you! Thank you so much. It was nice meeting you. Grabe.